ito ay patungkol sa family planning. So kapag sinabi natin family planning, ito ay tumutukoy sa pagpaplano bago bumuo ng isang pamilya. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating bagong tatalakayin, ang reproductive health law. So ito ay isang mahalagang isyong may kinalaman sa kababaihan, ang reproductive health o kalusugang reproduktibo. Ito ay nasa kadahilan ng itinuturing paring mataas ang maternal mortality ratio or tinatawag na MMR sa Pilipinas sa kabila ng Universal Healthcare Program na ipinapatupad ng pamamahala. So noong 2013, may 13 na babae ang namamatay araw-araw dahil sa kanilang panganganak. At dahil dito ay itinatakdang napapababa ang maternal mortality ratio. So, bakit nga ba dineklara ang reproductive health law? So, mahalaga ito para sa mga kababaihan upang makatulong ito para sa kanilang kalusugan, lalo na sa mga kababaihang nakakaranas ng pagbubuntis at panganganak. So, isa pa rin, upang mapabuti ang kanilang kalusugan ng mga kababaihan at mabigyan sila ng karapatan na pagpaplano ng pamilya ayon sa kanilang kagustuhan at kakayahan. So, bago bumuo ng isang pamilya or kinakailangan muna ng family planning nang sa ganon ay matustusan ng kanilang mga magulang ang kanilang magiging anak. At nang sa ganon ay mas mapahalagahan at mabawasan ang mga kababaihan na namamatay dahil sa kanilang pagbubuntis. So narito ang mga halimbawa: maternal mortality rate, universal healthcare at Millennium Development Goals. Una, ang maternal mortality rate. So ito yung mga bilang ng mga kababaihan na namamatay bunga sa pagbubuntis at panganganak. Kapag sinabi namang universal healthcare, ito ay tumutukoy sa sistemang pangkalusugan na nagbibigay ng healthcare at protection sa mga mamamayan. So mula noong 1998 ay nagsimula na ang pangangampanya ng mga tagapagtaguyod ng karapatang kababaihan. So mga hamon sa Republic Act 10354, bagamat inaprubahan ang batas noong 2012, hindi pa ito ganap na naipatupad dahil sa mga deliberasyong kinakailangang isagawa. Noong Abril 2014, nagdesisyon ang Korte Suprema na walang nilalabag sa saligang batas sa Republic Act 10354, subalit may mga probisyong kailangan tanggalin o baguhin. So, ano na nga ba ulit ang Republic Act na ito, class? Magaling. Ito ay Republic Act 10354. So, dumako na tayo sa pagsulong ng reproductive. So, ito ay makakatulong sa pagkakaroon ng batas para pangalagaan ang kalusugan o reproduktibo hindi lamang sa kababaihan, dahil magbibigay daan ito upang mabawasan ang pagkamatay ng mga kababaihan mula sa komplikasyon ng panganganak. So marami kababaihan ang namamatay dahil sa komplikasyon ng kanilang panganganak o pagbubuntis. Dahil dito ay marami rin nababawasan dahil dito ito ay nagiging dahilan ng isyu ng mga kababaihan noon. Ngayon naman ay maglabas kayo ng inyong malinis na kwaderno at isulat nyo ang inyong takdang aralin. Sumulat ng salaysay patungkol sa abortion. Kung ito ba ay masama o mabuti sa mga kababaihan. Narito ang inyong pamantayan. Pagkamalikhain, 5%, kalinisan, 5%, at kaayusan, 10%. And total of 20%.